Doon ko na, hanggang mapuno. Yun lang ginawa ko siya ng several years. Tapos nagbabago siya, nag-i-improve from presentation ng isa, hanggang dumating sa point na big seminar na. Dati ang kausap ko, ang set ko kasi before 10 to 4 p.m., 6 presentation. 10 to 11, isang presentation. 11 to 12, isang presentation. 12 to 1, isang presentation. 1 to 2, isang presentation. 2 to 3, isa. 3 and 4, isa. 4 to 8 p.m., nagmimigay ako na ng flyer sa kalsada. 8 p.m. to 12, banding naman ang group. Ganun ang ginagawa ko. Nung lumalaki ng grupo ko, from single presentation, table presentation, hanggang nagkakaroon ako ng mga out of town. Nang-attendees ko na dyan mga 20, 30, pupunta ko isang lugar, may 20 tao, tapos ako na mag-present. Hanggang lumaki ng lumaki ang nagiging event ko na activities ko araw-araw. Actually, meron ako dati, 1 whole month, everyday nasa ibang lugar ako. May Cebu, sunod naman Bohol, sunod Davao, Cagayan de Oro, araw-araw yan. Bicol, nag-Dubai, nag-Hong Kong, nag-Singapore, everyday. Parang ganito. Imagine mo, everyday ganito ang schedule mo. Ganito sa inyo. And hindi naman siya nakakapagod kasi paulit-ulit lang naman sasabihin mo. And na-enjoy ko pa dati pag na-network kasi katulad nito, this is already an out of town. Magtutok ka lang naman mo 1 hour, 2 hours. After nun, wala kang nagagawin eh. After nun, banding sa labas, kakain lang kayo. Kwentuhan na naman kayo kung ano yung pwedeng pagkakwentuhan. Tapos kakain ka kung anong sikat na pagkain doon sa lugar na yan. Yun ang nangyari sa akin. Kaya importante, mapuno yung schedule nyo at huwag nyo pong kalimutan mag-enjoy. Kasi pag hindi po kayo nag-enjoy sa ginagawa nyo, alam nyo, ang oras, iba. Iba ang oras pag umattend ka ng subject na favorite mo yung teacher at favorite mo ang subject. At iba din ang oras pag yung inattendan mong subject hindi mo gusto. Kahit pareho pa yung isang oras. Diba? Parang napakasimple. Umutot yung crush mo. Okay lang. Tama? Kahit ang baho niyan parang mabango pa rin. Umutot yung taong galit na galit ka, iba yung impact ng baho. Diba? Pag-aral kasi isang subject, na kahit po isang oras lang yan, favorite mo yung subject, yung isang oras parang ilang minuto lang. Umattend ka ng subject na galit ka sa teacher mo, yung isang oras parang ilang araw. Kaya importante dito, you should learn how to enjoy kung anong ginagawa nyo. Kung kayo po gusto nyo yumaman sa networking, pinapatawag ka lang ng meeting, nakasimangot ka na. May kakausapin kang umaga, natutulog ka pa, grabe naman, may presentation na naman. Malayo ka pa po pag gano'n. Kaya dapat natututo kayong maging masaya sa ginagawa. Sa lahat po ng tungkol sa networking. Anong mga ayaw nyo sa networking problema? Mga malit lang kasama. Tama. Ngayon, parte yan eh. Wala kayong choice, kaya dapat mahalin mo siya. Alam niyo po ba na mas marami kayong sakit ng ulo ng downline? Okay lang yan, kasi it is a sign na may downline kayo. Yes! Diba? Mas malala yan, kabahan ka na pag walang nagre-reklamong downline. Kasi wala kang downline eh. Tandaan mo ang trabaho natin mag-solve ng problema. Yes! Kaya dapat magaling po kayo mag-solve ng problema. Napakadali ang formula niyo, isa lang naman. Alam niyo ba lahat ng problema, ang solusyon niyo isa lang? Apply. Ito po problema ko, anong gagawin ko? May problema, gaaway ng pamilya, apply. Ito problema ng downline ko, anong gagawin ko? Malungkot, tinatamad, apply. Ito po problema ng downline ko. Ang dali na, di ba? Tanungin nyo na lang, apply nyo lahat ng problema ang pinagdadaanan nyo. Papahirapan nyo pa sarili nyo. Diba? At pangalawa, sundin nyo naman kung anong sinasabi. Kasi ang problema naman minsan sa atin, susundin mo lang yung gusto mo. Yung ayaw mo, hindi mo gagawin, tapos magtataka bakit hindi maganda nangyayari sa grupo mo. Kaya sa akin, napakasimple kung ano yung in-advise ng apply nyo, sundin nyo siya 100%. Yes! Kaya yun lang po ang sagot ko, na sa akin, puno po talaga schedule ko, at talagang po, kasi ang isang bagay na hindi nyo pa sanay gawin, mahirap po siyang gawin. Pero
inulit-ulit nyo siyang gagawin, magiging madali. Di ba parang ito po, pag-gym. Pag hindi ka sanay mag-gym, pag pupunta ka ng gym, napakahirap. Kasi talagang parang pipilitin mo sarili mo. Pero pag paulit-ulit ka na nag-gym, sa susunod, masasanay ka na. Pag inulit-ulit mo pa, susunod, magiging parte na po ng buhay mo. Ibig sabihin, pag sinabing part na po siya ng buhay mo, hindi ka nasanay pag hindi mo siya. Ganon din po pag network. Kaya hindi po pwedeng kumita ka ng malaki dito na napipilitan kang gawin to. Ako dati naalala ko pag ganito, nagsiseminar, ang pinaka-wish ko lagi, sana wag matapos ang speaker mag-talk. Kasi gusto ko yung mga sinasabi ng speaker, yung mga joke nila, yung kwento nila. Kaya lagi ko sana wag matapos. Kaya ang sign po sa inyo, pag kayo po, yung distributor na laging, tagal naman matapos ito, tagal naman, malayo-layo pa po kayo. Clear? Yes! Sige, ano pa pong question? At Joseph, bali nung nag-i-start po kayo, paano niyo po binamanage yung grupo niyo po, yung team niyo? Lalo na kung maraming tamad, maraming negative. Hindi sa akin, hindi ako nakafocus sa mga tamad, nakafocus lang ako dun sa taong gustong gawin yung ginagawa ko. Yung ayaw, di okay lang. Kasi ang categorization ko dati ng downline, 3 lang. Meron akong tinatawag na leader na downline, meron akong tinatawag na active, at meron akong tinatawag na fans club. 3 lang naman ang categorization ko yun leader, active, fans club. Okay, para mas maintindihan nyo. Si leader, ito talaga yung napapagalitan ko. Minsan namumura ko. Mahigpit ako sa leader. Si active, ito yung chill lang. Kung anong trip mo sa buhay, okay lang din. Si fans club, maalala ko lang ito minsan pag kulang ako sa attendees. Okay, para mas maintindihan po ninyo. Leader ko to. May training si upline. Hindi ate. Ano sasabihin ko? Pare, attend ka. Kasi iba gusto mong yumaman, di ba ito yung problema mo sa pamilya mo, kilala ko to. Di ba ito ganito, ito ganito. Kaya hindi ka pwedeng hindi ka ate. Ganun ako magtrato ng leader. Ito si active. Apply, hindi kasi ako pwede. Sige, wala po problema. Kung kailan ka na lang ulit pwede. Saka attend ka na lang pag pwede ka. Okay lang naman yan, walang problema. Karapatan mo naman yan. Hindi kayo pinapagilitan. Si fans club, hindi ko nga ito pinapalo up. Maliban. Sir, dalang attendee 10. Unahin ko muna, si leader, invite ko, si active. Pag umabot lang kong siyam, saka ko siya maaalala. Uy, tita, kumusta ka na? Nakakamiss ka naman eh. Silip ka naman sa training para makita kita. Yun ang treatment ka doon. Kaya nag-iiba po ako, depende sa matigas ulo na active. Okay lang. Wala akong pakialam dyan. Leader lang po talaga ako mahigpit. Kaya yun po yung simpleng sagot ko regarding dun sa tanong mo. Hindi mo pwedeng bigyan ng malalim na commitment yung tao na wala naman malalim na rason bakit niya gagawin. Magko-conflict lang kayo. Kaya sa akin, sa mga leader, doon ako na talagang hanggang dumating sa point na ang dumadami na sa akin leader. Kasi di ba example, venue, capacity mo 30. Leader ko 30. Hindi naaabot ang invitation dito. Hindi ko na i-invite. Kasi ito na pa rin. Ang labanan dito sa network, padami ng leader. Mas maraming ang leader, mas malaki ang kikitain mo. Kaya sa akin, dito ako nakatutok pa lang. Ito ang pinaka-priority. Sige, question pa po. Anong magiging tips ko? Ano kasi, ang tanong niyo laging ganyan, ang advice kasi lagi siyang tinatawag na customize. Pag sinabing customize, and every person, magkakaiba po ang advice. Kasi ang tanong niya, ano magiging tip ko sa mga bago? Ang tanong ko muna, ano ba yung gusto mong mangyari sa'yo? Gusto mong mas mabilis mag-grow. Okay, ngayon. Para mas maintindihan po ninyo, example, paano ba mag-drawing ng aeroplano? Parang starfish lang. Okay. Isipin mo, ang tanong niya, kung sasakay ako ng eroplano, saan ako sasakay? Ang gusto ko munang malaman, saan mo ba gusto pumunta? Kasi kung gusto mo pumunta ng Davao, pinasakay kita papuntang Luzon, di
Kaya it will be customized. Ano ulit ang tanong niya? Gusto niya mag-grow ng mabilis. Ngayon, pinakasimple. Ang para ka mag-grow ng mabilis, dapat mas marami ka rin time na i-spend dito. Kaya mo ba yun? Yes. Di panoorin mo ang video to. Gagibigyan ko siya ng mga taas na paisa-isa na madali niya pong magawa. Ang problema kasi sa atin minsan, ino-overwhelm natin yung tao. Gusto mong kumita ng malaki, attend ka lahat ng NECO, attend ka ng NECO, ECO. I-memorize mo lahat ng produkto. Isipin yung produkto pa lang, malulula ka na sa dami mong i-memorize. May iba pa, manood ka ng video ni classmate, panoorin mo lahat, sa dami niyan. Ako ang gagawin ko, simple lang. Sige, gusto mong mag-grow na mabilis, okay. Matuto ka man mag-present. Yun lang, matuto ka lang mag-invite. Basic. Hindi mo kailangan turuan agad ang isang tao ng advance kasi mabibilao ka niyan. Pag nabilao ka niyan, matutrauma yan. Turuan mo siya ng napakadali. Pag gawin mo ng madali, mabibitin. Pag nabitin, maghahanap ulit ng panibago. Mabibitin ulit, maghahanap ulit ng panibago, mabibitin ulit. Hanggang mas marami na siyang natutunan. Bigyan mo ng sobrang daming gagawin. Sa sobrang daming gagawin, wala yan ang gagawin. Nagigets? Kaya since gusto niya lang naman mag-grow, is be specific ulit. Gusto mong mag-grow saan? Gusto mong, doon lang muna tayo, gusto niya maging mabilis sa public speaking. Tuwing ganito, nakapagpa ka na ba sa ganito karaming tao? Okay, ano pa karamdam? Hindi ka na kinakabahan. O di, tapos ka na sa public speaking. O di, ano pa yung ibang gusto matutunan mag-grow? Para sa pag-handle ng leaders. Okay, ano ba difficult? Ito na, again, i-define mo muna, ano ba ang leader? Ito yung pinaka nabubugbog na word. Kahit mali-mali na. Prospect. Blind leader ko. Prospect mo pa lang, paano naging leader yan? Kaya mas masakit pakinggan sa tayo nga, apply ng leader ko, umalis na. Mas masakit, apply yung prospect ko, hindi natuloy ng joy. Di ba maganda pa pakinggan? Kaya isang tawag mo na, apply yung leader ko, hindi natuloy. Ang sakit kasi parang leader, parang matagal na kayo nagsama. Kaya dapat i-define nyo to. Ano bang leader para sa'yo? Kaya mag-handle, ano ba yung malaking grupo para sa'yo? Ang hirap ng mga words nyo na walang specific. Kaya tanong ko, dito na para magkaintindihan tayo. Kasi gusto mong matutong mag-handle ng leader. Okay. Identify mo natin sino leader. Pwede ba ang leader 100,000 ang kinita? Accumulated. Pwede mo nang tawagin na leader. Okay lang ba? Okay, ngayon, meron ng pangalan si leader. Dapat 100K accumulated. Ano, magkano ng accumulated mo? Naka 100K ka na. Okay, very good. May downline ka na bang nag 100K na? O ngayon, ano dapat mo munang gawin? Kasi gusto niya mag-handle ng maraming leader. Hindi ka na pwede mag-handle ng maraming leader kung wala kang leader. Hindi naman magiging leader si isang tao pag hindi pa kumikita ng sino mga candidate mo na mag-100K sa mga downlines mo. Example, si downline A, si downline B, si downline C, si downline D. Ito yung mga candidate niya for leader. Ito na ngayon yung mga tututukan mo. I-meeting mo yan. Ang goal ko sa inyo, maging 100K accumulated kayo para kayong first level na leader ko. Okay ba sa'yo? Tandaan nyo, ang isang tao na naglalaro sa ginagawa niya, mas hindi napapagod sa mga ginagawa niya kumpara sa taong iniisip niya trabaho. Kaya dapat maitatawid nyo na ang ginagawa nyo lang dito para lang kayong naglalaro. Ngayon, since alam ng tao kung ano dapat niyang i-hit, ako 80,000. Malapit na, 20 na lang, leader na ako. Ako, wala pang kinikita, pero alam ko dapat ma-hit ko yung 100K para maging leader ako ni upline.
Excited, alam mo ang gagawin mo, para dumami ang leader mo, dapat marami kang ang utak natin, mas alam mo kung anong dapat mong gawin, mas excited ka na gagawin. Nasubukan niya na po ba na nag-aral ka sa school, pinag-aralan mo lahat ng exam, ngayon pag mag-e-exam, excited ka hindi? Subukan mo na may exam na hindi ka nag-aaral. Gabi pa lang, balisa ka na. Pagkagising mo ng umaga, stress ka. Magdadasal ka lahat ng klaseng dasal na sana wag matuloy ang exam. Nakikita nyo, ibig sabihin, hindi naman pala issue yung exam. Ang issue doon, paano ka naghanda? Kaya nga minsan takot kayo mag-present sa mga prospect nyo kasi ang isip nyo palagi, paano ko sasagutin? Paano kung mapahiya ako? Paano kung hindi ko alam kung anong gagawin? Kaya pinakasimple lang, kung ano ang binabato sa inyo, alamin nyo lang kung anong sagot. Pag alam nyo ng sagot, hindi ka nakakabahan. Ako dati, pag pupunta ako sa iba-ibang lugar, nung umikot pa ako sa buong Pilipinas, inaalam ko lang naman dalawa, malakas bang AIM Global o mahina? Pag malakas ang AIM Global, pag nagre-recruit ako, pare sali ka sa akin, bakit ang lakas ng AIM Global dito sa bayan natin? Mas madali dito kasi malakas. Ditong lugar na ito mahinang AIM Global. Pare, sama ka sa akin, bakit? Nagsisimula pa lang ang AIM dito. Tayo ang magpapalakas ng AIM Global. It doesn't matter kung anong sitwasyon, it's how you interpret it. Nasa sa inyo lang naman kung paano. Sabi nga sa akin ng iba ko, ang AIM Global, numinig ko sa pambasa ko, ano naman? Hindi kami ulit magpapadami. Di ba nasa sayo naman kung paano mo siya titingnan? Kasi saan ba nagsimula lahat? Maliit. Clear na tayo? Kaya mas maganda, mas identify mo, mas klarado ng super duper kung ano yung goal ninyo. I-avoid nyo po yung masyadong broad ang mga definition nyo ng mga bagay-bagay. Kasi mas mahirapan kayong gawin at mas madalas na hindi nyo siya gagawin. Dapat specific kami. So pati tao mo, alam nila kung ano. Kasi as a leader, dapat magaling tayo makipag-communicate. Hindi ka magiging magaling na communicator kung hindi naiintindihan ng leaders mo kung ano yung gusto mo. Question. Sige mo. Hello po, Mentor. Partner po, ano po yung mga bagay na ginagawa mo para mas magkaroon ng disiplina para makuha mo? Kailangan mong saktan sa sarili mo pag hindi mo nakakuha kung ano gusto mo. Ang problema kasi sa atin, ang tatapang natin mag-declare ng mga goals natin pero wala tayong consequence pag hindi natin nakakuha yung goals natin. Kaya okay lang na hindi mo makuha. Pero subukan nung may consequence. Parang palaging ina-explain eh. May isang nanay, yung anak niya kinidnap. Sabi, 1 year, pag hindi ka naging Millionaires Club, hindi mo na makikita anak mo. Usahan tayo, simulan, hindi mo na kailangan turuan ng nanay na mawala ng hiya. Wala nang hiya ang anak niya, ay yung nanay niya, kasi lahat re-recruiting niya kasi gusto niya maging Millionaires Club para makuha niya yung. Kaya marami sa atin hindi nagiging successful. Number 1, akala nyo ang haba ng oras. On reality, ilang taon na kayo? 10 years ago. Ilang taon ka? Yung 10 years na nakalipas, di ba isang ganun lang? Tapos na pala lahat. Ang bilis ng buhay. Ako, try to imagine, ako 42 years old na ako. I started doing networking at age of 20. Parang ngayon naalala ko po kung paano ako nag-join eh. Tapos isang ganun, tapos. Kaya nga, kung ano man ang mga sitwasyon nyo, huwag nyo masyadong tambayan ng matagal yan. Magiging ganun lang yan halos, hindi mo na yun maalala. Kaya para sa akin, ang pinaka, dapat meron kang consequence once na hindi mo nahihit. Example, kung ang goal nyo, 8 presentation isang araw, pag hindi ka nakakatatlong presentation, hindi ka pa pwedeng kumain. Imposible hindi ka magkakaroon ng presentation. Kasi hindi pwedeng hindi ka kakain eh. Kaya mapipilitan kayo ngayon na dumiskarte, gumawa ng way para mo siya matapos. Ang nagiging problema sa atin, example, 3 presentation, hindi ka pwedeng kumain, nagutom ng sobra. Anong gagawin? Kakain na. Eh since nakakain ka na, maobliga ka pa ba ng 3 presentation? In short, gawin niyo po yung bagay na wala kang choice na dapat mong gawin. Parang ako dati,
Nauna po ako dati sa Friendster. Dapat makakapag 100 message ako sa Friendster. Ngayon, ang ruling ko, everyday dapat meron akong 100 na messages na nire-record ko. Pag hindi ko siya nagawa, hindi ako pwedeng maglaro ng Dota. Addict na addict po ako sa computer games. Pupunta kami internet shop, hindi pa nanuso may mga internet sa bahay, punta kami internet shop, yung mga downline ko, anong ginagawa? Nagdodota. Ako, pwede ba ako magdota? Dahil, tapusin ko muna yung friendster ko. Ngayon, wala akong choice. Ang bilis mo ng control A, control D ba, sunod-sunod lang ako ng ganon. Maririnig ko pa sila nagsisigawan na, nagkakabulan, na ako naririnig ko, lala ako motivated. Kasi nga gusto ko maglaro. Pag natapos, ay, salamat to, sali na ako. Kasi inuna ko yung dapat kong gawin. Yung inuna ko, responsibility ko, rather than inuna ko yung love ko. Love ko kung mag-games. Love ko maglaro ng Dota. Hindi ako mabubuhay, hindi ako maglalaro. Kaya ang ginawa ko, itong ginawa kong susi. Ano yung susi? Hanggang hindi ko nagagawa yung trabaho ko sa networking, hindi ako pwedeng mag-Dota. Kung love nyo ang girlfriend nyo, o love nyo magulang nyo, bakit hindi ka mag-goal ng certain income bago mo sila makita? Ang sample, yung girlfriend mo, love na love mo, di pag kumita mo 10,000, o mag-date kayo. Gastos ka 2,000. Kung may 8,000 ka, bahala ka kung saan gagastos yung 8,000 mo. Di ba sa kung love ko ang girlfriend mo, gusto mo makita mo araw-araw, di kumita ka 10,000 araw-araw para araw-araw kayo nakikita. Yun ang kaya lang, baliktarin natin. Sabihin ko, di, magdodota na muna ako. Mamaya ko na lang gawin itong responsibility ko pagkatapos ko magdota. Pagdating namin sa internet shop, lahat kami naglalaro. Ang Dota po, pag naglaro ka ng 1 game, pag nanalo ka, anong susunod? Maglalaro ka ulit. Kasi ang saya ng kaparamdam eh. Pag natalo ka, mas lalo akong maglalaro pa rin kasi babawi ka. Wala akong tamang sitwasyon sa Dota. Lagi kang maglalaro na maglalaro na maglalaro. Ngayon, laro. Sapat nabot ng 3 oras, 4 na oras. Pagkatapos sa amin, tingin mo gagawin ko pa to? Bakit? Pagod na eh. Kaya yun po yun, naunahin nyo yun, dapat nyong gawin kaysa yung pinaka-love nyo. Kasi yung pinaka-love mo, gagawin nyo yun sa ayaw mo at sa gusto. Ang swerte mo na lang kung ang responsibility mo at ang love mo, networking, jackpot kayo. Kasi ang tawag ko dyan, parang kang may power bank. Nagagawa akong pumataw habang nagpapahinga. Ano yun? Ang hataw ko po dati, yung kumakausap sa network. Ang pahinga ko po, travel eh. Ang networking, di ba travel naman? Ako dati tonto ako. Umaga hapon, hataw. Pwede umaga, meeting, mga small meeting, kausap ng one-on-one. Gabi, mga alas 7, group presentation. Matatapos mga 2 hours lang naman. 7, 8, 9, 9 p.m. tapos na. Ano gagawin ko 9? Love ko talagang uminom. Kaya lagi nga kami magpupunta sa ibang lugar. Para saan tayo iinom mamaya? Habang nag-present ako, nagpa-marketing na, iinom na naman kayo mamaya. Iinom na naman kayo. Yun, yun. Hindi ko po sinasabing maging manginginom po kayo. Ang sinasabi ko lang po ako, nagawa ko po before yung love ko at yung gusto ko. Lalo pa dati nung tinatamad na ako mag-ikot, pero nung nag-vlog ako that time, nagsipag naman ako mag-ikot. Bakit? Hindi ko gusto mag-ikot dahil sa networking. Gusto kong mag-ikot kasi sa vlogging. Pero nabayo, networking. Nagigets niyo po, yun ang tinatawag na pagsabay. Dati, nung nasa vlog naman po ako noon, tuwan-tuwa yung girlfriend ko. Sabi ko, gusto ko mag-date tayo. Sabi niya, saan? Sabi ko, gusto ko every month ibang country. O di tuwan-tuwa siya kasi naka 16 countries kami 1 year. Pero ang ano ko noon, ang habol ko naman, anong habol ko? Yung date pa talaga namin. Hindi, anong habol ko? Yung vlog. Yun ang pag napagsasabay nyo,
talagang you will be unstoppable kasi paano ka mapapagod sa isang bagay na masaya ka? Kaya pag network, hanapin nyo kung ano yung magpapasaya sa inyo. Kung gusto nyo magsipag, di ba? Kung sisipag kayo sa hub nyo, di ba meron ba kayong sinatawag na Zoom background? Tama, di ba? Minsan inaayos yung background nyo para maganda tingnan. Eh what if totoong maganda yung background mo? Nasa mall ka, nasa Baguio ka, nasa Tagaytay ka, yun ang background mo. Nasa Boracay ka, nasa Palawan ka, di ba? If yung totoong background mo, hindi mo kailangan gawin Zoom background, kung hindi reality na background. Na humahataw ka, dun mismo sa laban ng sinupuntahan. Paano ka pa niyan mapapagod? Yun ang tinatawag ko pong hack sa pag-network na ako ay imagining mo I've been into network for more than 22 years but still until now, parang ka-join ko lang kahapon kasi may hack. Hindi mo actually kailangan lumipat ng iba't ibang kumpanya para ka manggigil. Yun kasi ang akala ng tao. Kasi totoo naman eh. Parang walang kaibahan sa karelasyon. Sino po dito ang nagkaroon ng mga 2-3 relasyon na? Walang umaamin na. Ngayon, di ba pag mayroon kang pangalawang karelasyon, pag may pangalawa kang karelasyon, sino ng perfect? Grabe, ito na talaga. Perfect yung pangalawa, pinakapangit yung first. Pero pag tumagal, maaalala si first. Makukumpara si first kay second. Buti pa si first ganito. Ganito pala si second. It's a human nature. Walang pinagkaiba yan sa bakit masarap yung iba, akala nila pag tumalon, madali. Kasi nga naman talaga, pag tumalon, isa lang naman formula mo, isisiraan mo yung pinanggalingan mo, pinakamaganda ngayon yung pupuntahan mo. Nakaka-excite kasi ang laki ng re-recruitin mo. Kasi di ba pag lumipat kasi ng recruit mo, re-recruitin mo lahat. Kaya lang, ang bottom line dyan, hindi pa rin naman yung sasama lahat. Yung exciting mo, yung excitement mo, sa umpisa mataas, pero ang isang bagay, pag matagal mo nang ginagawa, di ba? Sino dito ang mga mahihiyain sa magagandang babae? Sa mga yung mga chick na chick, sino mga mahihiyain? Pag mga mahihiyain po kayo, isa lang sagot niyan. Sanay ka na mga pangit ang kaibigan mong babae. Lagi na ka. Ngayon, kasi pagkasama mo lagi magaganda, paningin mo na sa lahat, pare-pareho. Eh sanay kang nakikita mo hindi ganun kagandahan, kaya pag may nakita kang maganda, nanginginig-ginig ka pang hindi mo maintindihan sa sarili mo. Now sa pag-network, ganun din po. Na honestly, ang excitement yan, first few months lang yan. Gaan, parang ito, may isang kumpanya dati po, way back mga 2020 ata, kung tama pagkain, galing din na nagtayo, na dulo, ilang top partners sila nagsama-sama to end up, sarado din yung company nila. Kasi hindi nga siya ganun kadali. Na excitement dapat, sabi ko nga, it's more on internal. Ano bang reason mo bakit mo siya ginagawa? Pag ang reason mo, gusto mas makatulong sa grupo mo, gusto mas makatulong sa mga taong nagtiwala sa'yo, mas malayo mararating mo. Pero kung kaya mo lang siya ginagawa kasi puro ka lang may nakikita kang reklamo, may nakikita kang mali, ang babaw lang po nun eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, ano bang reason bakit ito ginagawa? Ako simple lang. Nag-networking ako dati, ang gusto ko, maging tingin ng tao sa networking maganda. I started sa Bicol, sabi ko gusto ko pagdating ng oras, magiging sikat ang networking sa Bicol, and it happened. Kaya ano yung mas malalim bakit nyo siya gagawin? Kasi kung yayaman kayo, yayaman po kayo. Hindi pa ba mayaman apply nyo? May sariling ganito mismo. Apply nyo lang may, apply nyo pa ba si Tita Judora? Hindi yan. Apply nyo pa, si Tita Judora may sarili building. Imagine mo yan eh. Kaya para sa akin, kahit anong kumpanya pa gawin nyo, puntahan yung iisa lang, hahataw pa rin po kayo. Kahit anong kumpanya pa, kasi isipin nyo lahat ng mga iba-ibang networking company, lahat ba nang sumali sa kanila yumaman? Hindi rin naman. Meron pa rin naman yung hindi yumaman, meron pa rin hindi. Ibig sabihin, hindi yan sa company kung hindi, kanino?
Pandemic days, maraming kumitang malaki, marami ding grupong nalagas. Lalo yung hindi nakapagsabay ng online. Ngayon, ang problema ba talaga yung pandemic o yung grupong hindi lang nag-adjust? Nai-gets mo po yung point na it's more about you, it's not about kung anong nasa palibot. Question. Last 3 question po. Sige po. Bakit? Hindi ba kayo pinapayagan magtanong? Thank you so much po. Kasi first time ko pong magtanong sa inyo. 4 months pa lang po. Paano mo po nasimulan or paano mo po nasimulan? Based po nung nagsimula ka sa network, kung paano mo po yun mabilis na palaki yung grupo mo po doon sa isang bansa na first na na-unlock nyo po. Tapos kung paano po kayo nag-duplicate, kung ano yung routine nyo, and then paano po kayo mag-follow up. Yung bilis, hindi ko actually masagot kung tama ba ang definition mo ng bilis kasi nagkaroon ako ng kotse after 4 years. On my first 1 year sa networking, ang kinita ko 20,000. Kayo, mabilis po ba ako? Nagkakotse ako 4 years. On my first 1 year, 20,000 pesos lang kinita ko. Ang meron lang sa akin, sabi ko nga, naging consistent na ako ng sobra-sobra. Nang importante sa akin, i-improve yung hataw ko. Importante sa akin, marami akong kinakausap. Dumating sa point na nagkaka-encoding na ako. Sabi ko, ang sarap ng may i-encode. Pero anong pakiramdam na may nag-encode na hindi mo nakilala? Yung example daw, ko siya, may pre-presentan siya ng Joy, hindi ko na akong kumausap, tapos nakita ko na lang sa DTC kung may bagong member, anong pakiramdam nun? Anong pakiramdam na nung first encashment ko na 500 pesos, grabe yung kaba ko. Kasi kung lalabas pa talaga sa ATM machine yung 500 o hindi. Kasi that time ang encashment ko, 4 PM lumalabas na sa ATM, ay nasa bangko mo na. 3:55 PM, nakapila na ako sa ATM machine. Gabi pa lang, kabado na ako kung lalabas ba o hindi. Kinabukasan, sana lumabas. Nung 3:55, mag-antay kang hanggang 4. Pag 4 PM, pasok, may 500, withdraw, lumabas. Ay, kung totoo nga. Alam niyo po ba, may isa pa lang ako na-recruit. Alam mo nang yayaman ako ng sobra. Yes! Tanong niyo ako bakit? Kung nagawa ko, di pwede kong ulitin. Di kung pwede kong ulit-ulitin, kinita ko ng malaki. Baliw ako sa networking kasi namamasada pa ako ng jeep before. Hindi naman po dahil so yung maghapong namamasada. Namamasada, trip-trip lang kasi may jeep kami. Ang kinikita ko lang sa 3 hours, kumikita ko ng average 200 pesos, pinakamaliit. 3 hours. Do the math. Sa networking, ilang oras ang presentation? Isang oras lang. Sa isang oras na yan, na presentation, ilan na pwede mong kitain pag nag-join? Sabihin na natin yung sinauna, isang 500, isang 1.5, magkano? Paano hindi ka magsisipag? Ito nga pinatulan ko. Laking-laki na nga ako dito. Ito pa kaya. Kahit isang araw may mag-join lang sa akin isa. Di meron akong malinis na 2,000. Sa isang buwan meron akong malaking 60,000 pesos. Kaya nga po sa mga nagtrabaho dito, hindi ko po maintindihan kung paano po mag-isip kayo. Nung nagtatrabaho ka na 8 hours, ang sweldo niyo po mga 500 pesos, pumapasok po kayo kahit ayaw niyo. Kahit masarap ang pakiramdam mo, papasok ka. Maulan, mainit, pumapasok ka. Ngumingiti ka sa boss mo kahit naiinis ka. Nung nag-networking ka, mas pwede kang yumaman, ang tamad-tamad na. Ang dami nang nararamdaman. Ang dami
Jason, tama ba talaga ang takbo ng utak mo? Dito sa barya, disidido ka. Dito sa magpapabago ang buhay mo, ang dami mong reklamo. Kaya sa akin, ganun lang kasimple. Hindi ako napapagod ng 6 presentation a day. Ba't ka mapapagod? Ito yun. Lalo na kung 2 bangga, 3 bangga, 4 na bangga. Kasi yung bangga, ang kagandahan po doon, nakakawala ng antok. Di ba, subukan ng antok na antok ka na, tapos marinig mo yung mag-7 account sa'yo, biglang magbabayad na, nagigising kayo. Wala nang malayo. May down na kaplan, may megaburst sa akin, kaya alam, ang 6 na oras ang biyahe. 5 bangga ko siya. Tapos mag-megaburst. Ano sagot ko? Wala, may bilang yan. Kaya matotoo na kung maraming bangga, mas umiikil lahat eh. Kaya sa akin, sana ma-ika-elevate niyo po utak niyo na pwedeng dito magbago ang buhay niyo. Hindi lang buhay niyo, pati buhay ng mga mahal niyo sa buhay. Swerte niyo na nga, wala na kayong biyahe. Swerte niyo na nga, wala na kayong pakain. Alam mo, may pipresentan ako sa Dunkin Donut. Gutom na ako. Pera ko, last money ko, mga 50 pesos. Dati may Dunkin Donut pa yung may kape, may munchkin, mga 20 pesos lang. Papakainin mo pa yung prospect mo. Tapos habang pinipresentan mo yung prospect mo, nguya-nguya siya. Iinom-inom ng kape. Kain ka. Gagawin ka na. Hindi, gusto ko kanina pa kumakain. Pero minsan nagsasalita na mag-isa yung chan mo. Yung gumaganon-ganon na, ito pa malala. Di ba? Presentahan mo. Last money mo, pinakain. Tapos negative. Hindi man lang, yung gumita man lang sana na kahit nagsinungaling ng gustong sumali, pinakayo ko talaga niyan. Sabi ko, pwede lang iluwa mo lahat ng kinain. Hindi pa ako ng iluwa. Pwede lang sana gano'n. Kaya swerte nyo na nga po. Isipin yung .com, isang set sa Starbucks. Yung downline, may kasamang 3 na member. Yung 3 member, may kasamang 3 prospect. Ilan yun? 7. Papakapihin mo isa-isa. Bayad, present. Pagkatapos, manibagong set. Iba na naman present. Gaano kagastos? Ngayon sa inyo sa online na lang, nakaupo pa na lang, ang malit mo buong mundo. Hindi mo pwede magawa. Kami yung pupunta kasi sa isang lugar, saan kami natutulog? Gasoline station. Bakit gasoline station? Sa akin ang hotel. Yung i-hotel mo, ikasolina mo na lang. Naiintindihan niyo kung gaano kayo kaswerte. Mas madali ang sitwasyon nyo kaysa sa sitwasyon namin noon. May mga ganito pa kayong facility. Imagine kung gaano kayo kaswerte. Kaya sa akin, sipagin nyo na todo kasi ang layo ng buhay na kaya ibigay sa last po. Dito naman, dito po. Hindi ka pa pwedeng mag-handle ng savings mo. Tandaan niyo, if you are not earning more than 6 figures, huwag ka muna mag-isip ng savings. Yung sa akin naman po that time, nag-aaral pa ako, kaya may bakon pa rin naman ako. Pero nagagastos ko na nun, yung bakon ko. Ang sekreto lang naman ng, wala kasing perfect na formula for presentation ng cash flow. Pero isa lang naman ang logic na alam ko. Where attention goes, the energy flows. Kung saan ka mas magbibigay, siya mas mag-grow. Ngayon, kung ito yung pera mo, anong kadalasan pinupuntahan ng pera nyo? Personal. Ilagay na natin sa personal, kaso sa sarili mo, kung may bisyo ka, mahilig ka mag-computer, mahilig ka kumain, okay. Personal, ano pa? Family. Ano pa? Kung may girlfriend ka. Ano yun? Emergency. Sabi naman na dito na. Ano pa? Dito naman ang isa pa eh. Isa pa. Network.
or A. Ito maraming may category pa kasi ito na sa downlines, personal, kasi iba din yun eh. Yung lakad mo pang networking, hindi yan pang personal, pang business yun eh. Doon ka, yung cellphone nyo, actually pang network yun, hindi yan pang personal. Pero kung binili mo yung cellphone, na ginagamit mo pang network. Kasi magkaiba po ang results for aesthetic at for functional. Ano pagkakaiba niya? Example, bumili ka ng kotse. Pagkabili mo ng kotse, nagpa-picture ka sa kotse, nagganon ka, ginawa mong profile pic, tapos na. That is aesthetic. Pangyabang mo lang. Anong functional? Bumili ka ng kotse para may pangsunto ka sa mga prospect mo. May pang-banding ka sa grupo mo, nag-iba-iba kayong lugar, sinusundo ka sa airport, bago ang hover, bumibili kayo ng mga ano, yun ang functional. Ngayon, kung saan mo nilalagay ito, doon siya mas pwedeng mag-grow. Anong kadalasan ugali ng Pilipino? Pag kumita, tulong dito. Ito ang pinaka-worst na gagawin nyo sa buhay nyo. Bakit? Hindi po yan nabubusog. Yung 5,000 mo, pag tumagal 10,000 na. Yung 10,000 mo, magiging 20,000 na. Yung 50 mo, magiging tataas siya ng pataas. Kailan niya matitigil pag nag-away na kayo? Tapos ikaw pa yung madamot. Kaya as much as possible, huwag niyo itong sanayin na sobrang laki. Huwag niyong ikwento. Pag tinanong ka ba, mga posting mo parang ang yaman mo, marketing po yan. Alam nga naman, papakita ng Jollibee, pangit yung lasa ng Jollibee nila. Yun ang sagot niyo lang. Tapos magkaroon ka ng fix. Mama, ito po ang bag ko, 5,000 a month. This year, 5,000 a month. Kahit anong drama, mag-fix ka na sa 5,000. Kasi gagawa ka niya ng iba-ibang way. Iiyak, magdadrama, namimiss ka. Magiging mag-creative yan hanggang ubusin pera mo. That's the sad part. Ang kukuha ng pera natin, hindi naman ibang tao lang, kundi kadalasan, mahal natin sa buhay. Bakit sinasabi kong kailangan? Kasi nga, dito ka dapat mag-i-spend. And this is investment. Ano yun? Pang-hub. Pang-banding mo sa grupo. Pambili mo ng mga pwedeng gadgets or pang-promo mo sa grupo. Yun yun. Kaya sa akin, actually, nung nagsisimula ako, sobrang grateful dito lahat. Dito ako galante. For the past years lang naman ako naging sobrang galante na sa parents ko eh. Pero dati, hindi talaga. Ultimo nga si Tim, tinatanong ko niyan dati, ba't parang pag sa downline mo, ang bilis mo bigay? Ba't sa kapatid mo, ang bigat mo bigay? Sabi ko, yung downline ko, yung bibigay ko magbabalik ng pera. Yung kapatid ko wala naman ibabalik sa akin. Bakit gagasusan ko yan? Eh, nung nagsisimula nga ako, negative pa yan eh. Tapos ngayon, tutulungan ko siya. Labo naman ata no. Kumbaga sa akin, hindi ako sa nagdadamot. Nagiging practical lang kasi ang itong negosyante naman. Kaya nga nami-misquote ang negosyante na malapot. Kasi may tinatawag silang disiplina. Magkaiba po ang personal money nila sa business money. Ngayon, tayo kasi pag ordinary kang tao, ang money is money. Yun ang alam natin. May 10,000 ka, nagdrama to, kailangan niya ng pera, 5,000 lang naman, may 10 ka, bigay na. Pag negosyante ka, may 100,000 ako, kailangan ito 5,000, pero pang negosyo ko yung 100,000, ang sagot ko, pasensya ka na, wala akong pera. Magkaiba po. Kaya as much as possible, kung wala po kayong exposure sa mga negosyante, magkaroon kayo ng mga iba't ibang kaibigan na negosyante para makita nyo kung paano. Kasi, example, may sari-sari store ka, hindi naman pwede yung kapital mo sa sari-sari store, ipapautang mo. Kasi pag pinautang mo, ano na pambili mo ng next na paninda? O di kung wala ka nang ibibiling paninda, paano ka makikita? Kaya ganun din kayo bilang networker. You should learn to take good care of your money kasi ang pera, may emosyon din po yan. Pag hindi mo yan inalagaan, lalayasan ka rin po yan. Kaya dapat ang pera, natutuwa siya pag nilalagay mo siya sa bagay na lalo siyang dadami. Kaya isipin niyo na lang po ng pera parang tao. Pag hindi mo yung inalagaan, wala po yan. Network ka lang din naman eh. Oo nga, maganda network ngayon, maganda kinikita mo. Tapos nung lumakikita mo, nagbago ugali mo. Tapos magtataka ka bakit bumagsak grupo mo. Eh, ikaw yung nagbago.
Nung nagpapalaki ka, iba naman ugali mo. Bakit nung lumaki, nagbago ka? What if hindi ka nagbago? Nung nagpapalaki ka, masipag ka, nung kumita ka ng malaki, lalo ka pang nagsipag, di lalo na kumita ka sana ng malaki. Ako isa lang naman sure ko sa lahat ng humina ang cheque, iba yung sipag mo nung dati kesa sa ngayon. Ulitin mo lang, yung posible. Kasi katulad sabi ko nga sa akin, before the pandemic, hanggang nag-pandemic, nakakreate ako ng 8 legs. Meron akong 7 accounts na nakakreate kong 8 leg. Lahat ng 8 yan, naging Millionaires Club na. Ilan ang bangga ko dito sa taas? May taas pa ako. Ilan pang bangga? Itong kinita nito, in a span of, kung tama pa pagkakaalala ko, in a span of almost 40 years, umabot siya ng 30 million. Itong account lang to. Kaya kasi siyang ulitin. Sa totoo lang, hindi naman mauubos ang tao. Di ba parang, ilan taon ka na? 19, imagine mo 19 to. Ilan taon na ako ng networking? 22. Nung nag-join ako, hindi pa to buo. Tapos ngayon nag-networking, paano masasabihin na nauubos ang tao? Hindi. Nasa sipag nyo lang yan, nasa gigil nyo lang yan. Hindi mo. Question. Ayun siya muna, sa likod. Hindi, balik nga ulit tayo doon. Kung nasundan mo ba, yung ano ba definition mo sa kanya? Leader, active, fans club? Ano po, bale, kaka-join pa lang po na sa akin last month. Tapos tinuturuan ko po siya sa kung paano gawin yung business. Pero, Hindi, mali kasi. You're teaching him yung gusto mo. Bakit hindi mo muna siya tanongin, ano gusto niya? Hindi mo kayang makontrol lang isang tao kung ang topic nyo, kung ano gusto mo. Dapat, ano gusto niya? Doon mo siya mapapasunod. tapos ano po, pati yung ano po na, pati yung business account po na, ayaw niya din po ano, pag-monitor. Hindi kaya nga, naririnig mo ba ako? Or busy ka ng isip yung itatanong mo na kahit anong isagot ko, yun ang itatanong mo. You should learn to listen. Kasi parang daw yung conversation natin right now, hindi ka marunong makinig sa kausap mo. Di ba? You should learn to respond. Hindi na habang nagsasalita ako, nag-rumble utak mo, ito yung susunod kong tatanungin, ito yung tatanong ko eh. O ganun. Kasi hindi nyo mapapasunod ang isang tao kung wala kayong care sa kanila. Di ako mas more on, ano ba kumusta ka? Ano ba trabaho mo sa ibang bansa? Ano ba nangyayari sa'yo? Gusto mo na bang makauwi dito? Gusto makauwi? Ano bang pwedeng way na para makauwi? Kung wala, di pwede itong tinuturo ko sa'yo, itong maging way. Kaya lang, para ka kumita dito, dapat itong gawin mo. Sana gano'n. Saka mo sila mapapasunod. Hindi yung turuan mo agad, kasi ganito. Hindi gano'n. Gets? Next time ha, i-improve yung matutong makinig sa kausap. Huwag lang mag-response lang agad-agad. Sige mo. Yung tanong ko, since naman natin, ang network natin is up and down. Ngayon, ano yung ginagawa or ano yung iniiwasan nyo kapag nasa up and down? At ano naman po yung Yan, good morning. Ang network po natin is up and down. Ano po yung iniiwasan mo kapag nasa up ka? At ano naman po yung ginagawa nyo kapag ka po nasa down? Ano yan eh, ruling yan ng mundo, di ba? Pag nasa hospital ka, nakakita ka na ng beat ng puso ng tao. Ano ba ang beat? Ano bang negosyo? Peak season, lean season, peak season, lean season. Wala naman negosyo ang puro peak eh. Yung tanong ko, anong ginagawa ko pag nasa taas ako? Number one, hindi ko iniisip na nasa taas ako. Habang nasa taas ako, binababa ko lagi sarili ko. Kasi that is the start of your downfall pag makikita mo na magaling ka at ikaw yung pinakamagaling. Kaya parang ako dati, nung binuo ko yung Jailing Project, sobrang ganda na ng Jailing Project that time. Ang sinadya akong naghiwalay ako, bumuo ako ng technocrat.
Kasi kung JV Project itself, ano na bully na kami nun eh. Ngayon, tinayo ko yung Technocrat para may grupong Audi, may grupong Royals, may mga ibang grupo. Kami yung underdog eh. Since underdog kami, mas nagsipag kami, mas dinamihan namin yung hataw, yung mga activity rate namin, hanggang kami nang naging pinakamalakas sa lahat ng ibang grupo ng project. Kasi nga, hindi ko inisip na nasa taas ako. Ngayon, second, pag nasa baba ka naman, simple lang, mas magsisipag ka na naman talaga lalo. Kasi, parang ganito, ang mga hotels or beach, kailan ang peak season nila? Kailan ang lean season? Pag tag-ulan. Anong ginagawa pag rainy season ng mga hotel? Magkakaroon sila ng promo. Ibig sabihin, they're working more. Gagawa sila ng promo para mas marami pa rin silang. In short, pag bumababa ang income nyo, yun ang sign na mas magsipag ka, mas damihan ng activity rate mo, mag-isip ka ng mga iba't ibang pakulo. Yun yun. Kaya yun lang naman ginagawa ko sa ganito. Thank you. Meron ba? Sige po. Pagbigyan pa last to. Haba ng last natin. Good morning po. Anong klaseng disiplina po yung ginawa mo nung nag-start na po? Hindi pwedeng hindi ko gagawin yung dapat kong gawin. Kung anong sinasabi sa akin ng upline ko, di ba sabi follow upline? Pag sinabi ng upline, tumalon, talon. Pag sinabi ng upline, takbo, takbo. Pag sinabi ako ng upline ko, Joseph, gusto ko pagbaba namin dyan, 200 ang attendees namin, anong sagot? Pagbaba nila, ito yung 250, 300. In short, kung anong sinabi, sabi sa akin sa FM, Joseph, dapat may kotse ka na. Kasi ang galing-galing mo magsalita, ikaw yung pinaka-leader sa likod, wala kayo may resulta dito, o dapat may kotse ka na. Pagbalik namin, anong sagot? Yes, upline. So nagkutanong, teka lang, paano ako magkakakotse? Punta ka ng kasa. Anong gagawin ko po sa kasa? Mag-down ka, 20%, 30%. Magkano po ang down? Mga 200,000, 300,000. Okay. Alam ko, ano goal ko? Kumita na magkasinong 200,000. Then after, nilafrap ko. Meron ako noon na-save na 250. Yung tawag ang recall ko, 250,000 at 260,000 yung pera ko. Yung down ng kotse, 250,000. Magkano pera ko? 260. Magkano down? 250. Magkano tira? 260K minus 250K. Meron pa po ako? May kotse, 10,000. Tapos lakas ng loob. Kasi wala ako pang monthly next month. Umuwi pa ako ng Bicol. Galing Manila, umuwi ako Bicol, gasolina ako 2,000. Magkano tira? Isa lang alam ko, kumita na ako dati nang wala akong kotse. May naniniwala nga sa akin nang wala akong kotse. What more ngayon na may kotse ako? Pero naman po, sinipagan ko po talaga ng sobra. Isa po sa sign na nagsipag ako. 1 year, ang tinakbo ng kotse ko, 100,000 kilometers. Normally, nagagawa ko to ng mga 3 to 5 years ng isang kotse. Ginawa ko ng 1 year. Bahay ko na po ng kotse. Hataw dito, kausap dito. Kasi, ang isa lang nakita ko mahirap pag nagko-commute. Kasi pag wala ng van, hindi ka na pwedeng makalis. Naranasan ko dati yung biyahe ng van alas 7. Dumating yung pipresentan ko 6:10. Imagine mo kung gaano kakabilis mag-present. Para kang pastor, dito ko na madali ako kasi maiiwan ako ng van. Kaya doon ka nangarap ko, ang sarap ng may kotse kasi pag may kotse ako, mas marami akong kakausapin at hindi ko kailangan magmadali. Kaya nung nagkakotse po ako, it's more on functional, hindi po aesthetic. Hindi po dahil nagkaroon ka lang po ng hub, yayaman ka na. Kahit may hub ka, may 10 pa yung hub, kung wala kayong kinakausap, walang silbi yung hub nyo. Ang mayaman, example, may mga mayaman na bumibili sila ng private plane. Binibili nila yun, hindi po for aesthetic. Binibili po nila yun para mas makapag-save po sila ng time kasi ang dami po nilang kinakausap. Doon po nagkakaroon ng
quote, ang mga tao na akala natin, nagkaroon ka lang ng magandang bahay, ito, example, may building kaya yan, si Apple Rappi kumikita ng malaki kasi may building yan. Hindi, tandaan mo, saan pa siya nagsimula? May malaki na pa siyang building? Nagsimula din sa wala, pero nagsipag, gumataw. Kaya yun ang point ko sa inyo na dapat ma-realize na kung gusto talaga kumita ng malaki, walang ibang magiging susi dyan, magsisipag lang naman po kayo. Kasi imposibleng walang mangyayari sa inyo sa dami ng yumaman sa inyo. Di ba? Sige, last question po. Good morning. My question po is, kung meron po tayo mga top 500, top 50, and top 20 po ng company, may average income po ba para makapasok po sa ganitong top or malaking grupo? Tanong mo, ano yung magkano yung average na income sa mga top 50, top 20? Then, tip din po kung paano ka makakapasok sa ganitong top. Sa, ano na lang, sa top 50, mag-average na lang mga 3 million in a year. May possible ka ng, sa ngayon kasi nagbabago-bago ang average kasi depende. Kasi may moment na dati, 7 million ang kinita mo isang taon, hindi ka pa makapasok sa top 20. Kaya ngayon naman, medyo lumiit ng konti. Ang alam ko, mag 3 million kayo, 100% pasok na kayo sa top 50. Sa top 20 naman, I think around mga 5 million pataas para pwede kayo makapasok sa top 20. Mga ganun ang average. Clear? Sige, ayan. Good morning, paano nyo po pinatibay yung foundation nyo sa networking para ma-achieve po kung ano pong meron kayo ngayon? Wala naman ako masyadong malalim na pinagagawa. Masaya lang ako. Masaya lang ako na may kausap. Masaya ako na may piloso minsan na kausap, na may masayang kausap. Masaya akong bumiyahe. Bumotor kami dati, nakamotor. Eh yung motor ko, wala akong ano, yung Paisor. Bumotor ako, may nakita talaga akong panigil. Sabi ko, uy, tinamaan ako dito ng panigil. Sabi ko, galing ko, nailagay ko. Sabi nung downline ko, ano? Eh di ba, ano po? Nailag ako sa ulo ng... Ay, ganun na. Experience. Tapos, pag nag-house party kami, di ba, ang Pilipino, ang ugali ng Pilipino, kahit kulang yung pagkain, yayayain ka pa rin. Kain na kayo. Dati nahihiya pa ako na, kaya konti lang pagkain, tapos baka wala na silang makain. Dati hindi ko, busog pa po ako niyan. Nung tumatagal, hindi na ako nahihiya. Inuubos ko talaga. Akala kayo, niyaya mo naman ako kumain. Eh hindi ko nakasama, magluto na lang kayo ulit. Tapos pagpaalis na kami yan, kulit na kami ng taon na kumain. Ang dami natin kinain, busog na busog tayo. Mga ganoon. Masaya ka sa lahat ng journey ng pag-network. Hindi, kaya yung lalo naranasan kong pahigain lang ako ng downline ko sa ano yan. Ito yung ano nila parang ano tawag yan? Yung alam yung kawayan na lamesa. Kawayan na lamesa, nilagyan lang ng comforter, dyan ako pahiga. Naranasan ko ba ano? Kaya in-enjoy ko siya, ang tingin ko sa pag-network, naglalaro lang ako. Again, I really love computer games. Sobrang love ang mga role-playing games sa mga gamers po dyan. Kaya nakita ko parang ako naglalaro. Hindi ko siya nakita na, di ba sa mga games meron isang may magiging kalaban ka na magiging kakampi mo. Eh yung re-recruitan mo magiging kakampi mo pag nakumbinsi mo eh. Kaya parang ganun lang. Hindi ko lang talaga naranasan. One time nasa, barko. Tapos tinitingnan ko yung clouds, tinitingnan ko yung mga stars, tapos yung almond. Ang inaantay ko lang sana may monster na lumabas. Di ba yung mga ganun na may big boss na lalabas yan na kalabanin mo. Yun lang hindi ko na-experience. Pero, anong tawag yan? Wala lang, nag-enjoy na lang sa pag-network. As in, sobrang dami kong mas makakwento, nag-enjoy ako rather than sa material na bagay. Hindi po totoo na magiging masaya ka na naka-LV ka, na magaganda ang damit, maka-hyper. Hindi po totoo yan. Mas marami pong masasayang moment na gutom kayo, nagnanakawan kayo ng ulam pag tumingin sa kabila yung... Diba? Meron pa kami dati, yung ulam. Kaganito mo ng ulam, di ba pagkakain na. Nilaan mo sabay-sabay para walang kukuha. Ay, hindi nilaan. Kinanguha pa rin natin. Ganun eh. Yan, masasayang. Pa-seminar, 40 attendees. Sabi 40.
Bili ka ng 40 burger, yung mga sakto-sakto, dumating 20. Masaya ka malungkot? Masaya, may sobrang 20 burger. O sabihin mo na taon ko, pare, mamaya, alas 7 ng gabi, kita kita sa bahay. O, may pulutan na ako, kayo na bahala sa inumin. Ang chaser pa namin doon, may choco. Ang iniinom namin doon dati, emperador. Ang pulutan, di ba yung burger? Yung patty, iinitin mo. Pulutan na yun. Yung tinapay, kinabukasan, prito kang itlog, egg sandwich na yun. Wala Wala kami malungkot na moment. Attendees, 40 in order. Umattend, 60. Masaya ka malungkot? Masaya kasi maraming pwedeng mag-join. Kaya wala talaga, as in, diskarte lang kami lagi. Minsan, paano mapapadami ang kanin? Isa nga, bili ka ng hotdog sa yung bipis, yung mga bipis lang na hotdog sa palengke. Tapos lagyan mo ng green peas. Tapos lagyan mo maraming itlog para ang hirap pakainin. Di ba? Para, di ba, alam mo yung sinangag na maraming itlog? Yung hilaw na itlog na ihalo mo, yung pagkain mo isang kutsara pala parang ang bigat na. Ganun ginagawa namin para lahat makakain. Kaya wala kaming malungkot na moment na maaalala ko nung nag-network. May meeting kami, isang downline. Sabi ko, ba't ka late? Sabi niya, naplatan ako sa labas. Okay. Yung isang ba't ka late? I-apply yung kotse ko nasa casa, tinaayos ko. Okay. Ikwentuhan na kami about mga sitwasyon sa network. Pero on reality, lahat kami, wala pang may kotse sa amin. Kaya lang late yung dalawa kasi naglakad. Walang pamasahe, kulang yung pamasahe kaya may sumakay ng tricycle, naglakad. No, ano ang point namin? Kasi pag-usapan mo yung totoo na malungkot ka. Diba, ang tawag ko naman doon is telling the truth in advance. Magkakakotse ka naman talaga eh. Yayaman ka naman talaga. Hindi nga lang sa ngayon. Ba't hindi mo pa unahin yung emosyon na mayaman ka na? Actually, yung lahat ng downline kong yun, lahat kami nagkaroon talaga ng results. Kasi, diba, ito naman, ask and you shall receive. Seek and you will find. Ibig sabihin, anything na hingin mo, alalahanin niyo lahat ng sitwasyon niyo ngayon. Hiningi niyo yan. Maybe months ago, years ago, hiningi mo yan. Sa naghiwalay ng karelasyon mo, di ba tagal mo nang sabi gusto mong hiwalayan? O di nagkahiwalay kayo, di ba? Hiningi mo yan. Ang ruling ng mundo, ibibigay kung ano yung lagi mong sinasabi, lagi mong hiningi. Yan di ba bakit ang mahirap? Ano bang pumamili ng mahirap? Puro mahirap. Mahirap ang buhay, mahirap ganito, walang opportunity, kaya sila mahirap. Ako pag may mga kausap ako ng mga mayaman, may mga kaya, wala akong marinig ng reklamo. Ang puro pinag-usapan, pera. Ano ba tayo kumita dyan? Ano kung magandang racket dyan? O baka may kakilala kang naghanap ng ganito, ng ganito. Yun ang pinag-uusapan. Kaya in short, if you want to change your life, it will always start sa utak mo. Ang earth is just a receiver kung anong tinatapon mo. At transmitter din siya kung ano ang gusto mo. Kaya dapat, huwag niyo kong sasabihin yung ayaw niyo mangyari sa inyo. Dapat ang lagi niyo sinasabi, lagi niyo nakikita yung gusto niyo mangyari sa inyo. Last question. Hindi niyo po ma-identify ang isang bagay o isang ugali sa isang tao if hindi nag-exist sa inyo. Kaya pag nakikita niyo puro kahirapan, ikaw yun, hindi sila yun. It is a reminder na meron ka dapat ayusin sa sarili mo. Yun ang tinatawag na law of resonance na kung ano ang nakikita mo kasi ikaw yun. Kaya you need to be very careful kung ano ang lagi mong nakikita. Tamad-tamad doon, tamad-tamad doon. Actually, ikaw yung tamad, hindi siya. Kaya careful ha, sign po yan. At least aware kayo na kung anong nakikita nyo sa ibang tao. Kayo yun, hindi sila yun. O sige, pagbibigyan kita na yan. Last ka na ha. So, ano po, tawag dito. Good morning po. Paano niyo po minamaximize yung mga leaders po ninyo international? Para maging mas active po sila? I-define mo, ano ibig sabihin mo ng maximize? Para po paano niyo po sila napapa-stay na maging active po sa negosyo? Hindi ko naman magagawa yun sa lahat eh. Ang trabaho lang natin, it's more on service
na kung ano yung need nila, kung ano yung gusto nila, ito-provide ko. Yun lang sa akin, hindi ko sila para i-control eh. Ako, more on, ano ba, good mo, gusto mong yumaman, eto, pwede kang yumaman, pero ito dapat mong gawin. Gusto mo lang maglibang para may kausap ka, ibibigay kita ng kausap para mag-usap lang kayo. It's more on ako, kung ano yung need, ano yung gusto, yun lang ibibigay ko. Hindi ko naman kayang mapamaximize, mapahataw yung lahat, kasi kung ayaw pa rin nila, wala din tayo magagawa. Last pala, thank you. Buti na lang. Okay na. Susunod na. Ngayon, ito yung ano ko. Learn to adapt to technology. Kasi lahat, sobrang dali na. Sana ako meron ako ditong ChatGPT. Sana mag-install kayo kasi nandito lahat ng kailangan nyo. Iyan ako lang kung okay later. What's up? Ito, pwede ko po sa akin. Sure. Hindi, pinapakita ko lang sa, nasa talk ko kasi ngayon, nasa grupo ako ng Rafi, pinapakita ko lang sa kanila kung gaano ka-advantageous ang ChatGPT. Ah, nice. So gusto mo ipakita sa kanila yung mga kayang gawin ni ChatGPT? Oo. Cool. May specific ka bang feature na gusto mo ipakita? Like answering questions, brainstorming, or something? Example na lang, depressed ako ngayon, anong maganda kong gawin? Okay. If you're feeling down, pwedeng mag-relax muna, like listening to music or taking a walk. Importante rin, to talk to someone you trust. May specific ka bang gusto? Paano kung gusto kong mangarap ng sobrang laki pero wala akong tiwala sa sarili ko? That's tough. Pero kaya yan. Start by setting small, achievable goals. Celebrate mo bawat progress. Surround yourself with supportive people. And remember, it's okay to seek help kung kailangan. You got this. Nakakaintindi ka rin ba ng ibang lingwahe? Oo naman. Kaya ko mag-Tagalog, English, at marami pang iba. May gusto ka bang subukan? Nakakasabot ka Bisaya? Oo, kasabot kong Bisaya. Unsa gusto mo? Okay na, nagpalakpakan na sila sa'yo. Salamat. Basta anytime, ready ka po tama. O, nakalimutan ng pangalan ko bago ko magbabay. Tijoy, Boss Joseph Ihapon. Salamat sa pagsali. Okay, bye-bye. Ang mundo po nag-change na. Everything is so easy na. Huwag niyo na pahirapan sa sarili niyo. Madali lumaman. May technology na, ayan, i-install na yung ChatGPT. Pag madrama kang tao, yan lang kausapin mo. Huwag mo nang damay, ma-apply mo. Diba? At least, hindi yan magre-reklamo. Tapos ano niya, ang AI kasi pag tumagal ng tumagal, literal na para na po siyang tao kausap. Nakita niyo paano ko siya kausapin. At na-feed niya rin siya ng info. Pag mas makilala ka na niya, mas alam na rin niya kung paano ka niya kausapin. Kaya doon po tayo papunta sa ayaw niyo at sa gusto. Ma-deliver ko yung lahat. Kaya, para sa akin, simple lang, sundin niyo lang, we are very, very lucky na nasa Unity kayo. Kasi, ilang grupo lang naman ang malalaki. Sa AIM na lang eh. Inspirasyon tayo ng lahat ng mga iba't ibang networking companies eh. Kaya nga, parang ang pinakasimple lang naman eh, kung sila ang magaling, ba't hindi sila mag-create ng sarili nila? Bakit sila naunguha? Kasi alam nila na magagaling tayo, kaya nangyayagay silang kumuha. Now, kasi kung sa tagal, we could always, kasi kung totoo ka magaling, kaya mag-create eh. Kung nangunguha ka ng nangunguha, it is a sign na hindi mo kaya mag-create ng sarili mo. Kaya para sa akin, you are very lucky na nasa Unity kayo. Sundin nyo na lang and pakinggan nyo, apply nyo sa lahat ng sasabihin. And bottom line, kaya ka lang hindi kumikita ng malaki kasi hindi mo lang ginagawa yung part mo. Kahit saan ka magpunta, pareho pa rin ang gagawin mo. Mag-i-invite, hahataw, pareho pa rin. Kaya para sa akin, nasimulan mo na rin lang dito eh. Ba't hindi mo pa itodo-todo para dito ka na rin magkaroon na? So, yun lang po. Thank you. And this is your day. Good morning po. Ay, di ba balik kami pa sa host? Sino po yung host para mabalik? Yun. Thank you po. Thank you so much.